Shalom, brothers and sisters. Below, I'm the preacher. So, welcome back to our video. Wherever you are in this world, I'm hoping that all of you are in good condition with the help of our Almighty God the Father, through our Lord Yeshua HaMashiach, Jesus Christ. So, brothers and sisters, ang tao, pag wala sa kanya ang banal na Espiritu or the Holy Spirit, he cannot understand. Because the Holy Spirit is guiding us to understand the words of God at hindi tayo madideceive ni numan, lalo-lalo na ang mga alagad ng mga bulaang propeta at bulaang mga ngaral dito sa sanlibutan, because the Spirit is God. According to the Lord Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, God is Spirit. We must worship Him in spirit and in truth. Who is the truth? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father but by through me. So the Holy Spirit in Galatians chapter 5, verse 16 to 18, which states, So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is against the Spirit, and the Spirit is against the flesh. So, ang Espiritu ay laban sa laman. Kung ano ang gusto ng ating katawan, ng ating laman, ay labag sa Espiritu. Doon nagkakasala ang mga tao. And the Spirit is against the flesh. At ang Espiritu ay laban sa ating katawan, sa ating pisikal na anyo, if tayo ay nagsisinungaling, gumagawa ng kasamaan, pumapatay, nagnanakaw, nangangalunya, and everything sin that is against the Spirit. Okay? The two are opposed to each other. Ang dalawang ito ay opposite o magkaiba o magkakontrahan dahil hindi sila magkasundo dito. Kung ikaw ay gumagawa ng kasalanan at nasa sayo na ang banal na Espiritu, ay magkukontrahan ito. Kaya may conviction. Kaya pag tayo mga tunay na Kristiyano at nanampalataya sa Diyos pamagitan ng Kristo, pag nagkagawa tayo ng kasalanan ay may conviction. Parang sinisita ka na kaagad ng sarili mo ng Espiritu na huwag mong gawin yan dahil masama yan, di ba? So that you do not do what you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. So kung tayo ay pinamumunuan ng banal na Espiritu, ay hindi na tayo nakabilang sa mga batas ng pangsanlibutan, mga brothers and sisters. This verse highlights the concept of walking in the Spirit and being led by Him, which result in the freedom from the law and fulfilling God's will. So, ang verses na ito ay tayo ay lumalakad sa Espiritu, sa banal na Espiritu, at ginaguide tayo nito. Ang resulta nito, ang ating pagkalaya sa mga batas, sa mga unang panahon at sa mga batas dito sa sanlibutan. Ito ay nagpapatupad ang fulfilling the God's will, ang kagustuhan ng Diyos. Because we are led by the Holy Spirit. The man or the person without the Holy Spirit cannot understand. Kahit ano pa ang sabihin mo dyan, kahit ano pa ang paliwanag mo dyan, kung isang tao ay walang banal na Espiritu, he cannot understand. Hindi siya makaintindi. Kaya, ang sinasabi ng Panginoon dito, ang mga masasama ay magpapakasama pa, at ang mabuti ay magpapakabuti pa, at magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pangalan ni Jesucristo. Shalom and God bless everyone.